I am not guilty of anything. They are all lying. Please watch this video to the end. I greet all my supporters. Today, the Philippine government, headed by Ferdinand Romualdez Marcos Jr., is trying to silence me. False accusations are being brought against me only because I decided to... Ito, ako yung nahihirapan dito sa gumawa ng AI na to, no? Parang ako yung hindi makahinga eh. No? Dire-diretso eh, no? Wala man lang pahinga. Hinto-hinto din naman pag may time. Grabe naman, no? May pagtanggol nyo lang yung amo nyo. Talagang lahat gagawin nyo, no? Ibang klase din kayo. Ang lupit nyo. Diba? Halatang halata po. Ito po eh, madali lang naman malaman kung anong AI, diba? Sa panahon ngayon. Pero siguro sa mga susunod na taon, no? Eh baka mas mag-improve pa po yung AI, no? Pero sa ngayon, eh madali naman pong malaman kung ano yung totoo, ano po yung hindi. Pero ang matindi dito, yung mga DDS na mga tanga, naniniwala po si Sara Duterte daw po ito. Diba? Ang talino daw po ng kanilang Sara magsalita, mag-English. Ang tanong ko, saan banda kinuha yung katalinuhan? Diba? Saan banda? Eh, wala eh. AI na nga lang, hindi nyo pa ma-detect sa isipan ninyo at sa paningin ninyo na, uy, teka lang. AI to mukhang nauto tayo Mapagbasdan nyo I am not guilty of anything. Yung boses talaga niya yun. I'm not guilty of anything. I am not guilty of anything. They are all lying. Please watch this video to the end. I greet all my supporters. Today, the Philippine government, headed by Ferdinand Romualdez Marcos Jr., is trying to silence me. False accusations are being brought against me only because I decided to tell the truth about where the Filipino elite really gets their money from and how they live. Asa nakalagay pa dito? Sara Duterte's post-trial interview. She told the truth. Tatanga talaga, grabe. Luxury at the expense of a system hidden from ordinary people. It's simple. They earn money on financial investments that no one will tell you about on TV. Anyone can enter this system. You only need 15,000 pesos to start. When I talk about income, I do not mean a measly 10,000 pesos or even 20,000 pesos per month. We are talking about 50,000 pesos per day. That is 250,000 pesos per week and 1 million pesos per month. This is not a quiet pension. This is a ticket to the world of financial freedom and prosperity. This is what the government is afraid of losing. They are afraid that every resident of our country will come out of poverty, stop drowning. Huminga po muna kayo Huminga muna kayo. Kaya alam ko yung iba sa inyo hindi na makahinga no? In debt and loans, and the banks will stop making money on Angie, shoutout po huge interest Naging rapper. rates on ordinary residents of the country. This is not Forex, not MLM, and not some dubious scheme. It's legal, transparent, and available to anyone with the determination to get started. I'm not promising you millions without effort, but I am offering you an honest chance to become part of the financial elite. But remember, I'm sharing this only today and only for you. The link under the video is only active for 15 minutes. Sana all may link. Then it will disappear. If you close the page, this opportunity will go to someone else. Click the link now to... Grabe yung ginamit po yung, kasi maraming mga tanga, marami po talagang DDS na nagpapakatanga kay Sara Duterte. Mga uto-uto yun Kaya ginamit po siguro yung mukha ni Sara, no? Para manghikayat ng mga tanga. Kasi sasabihin ng iba, oo nga no, si ano nga yan, si Sara Duterte nga yan. Ewan ko lang sa mga tangang DDS. Hoy, gumising na kayo at huwag magpakatanga. Sus Mariosep. To learn how to get out of poverty and start earning 30,000 to 50,000. Tamo, earning na yung topic niya, Yung gumawa siguro ng video na to, scammer.
Ginamit lang na yung pagmumuka ni Sara Duterte. 50,000 pesos per day. This is your chance. Don't miss it before the government closes access completely. Grabe, no? Sabagay. Dami pa rin tanga. No? Malamang sa alamang, ano po yan? Siguro, scammer talaga kasi karamihan ngayon, kahit nga si Noli Di Castro ginagamit yung kanyang muka, ginagawa ng AI, tapos nagpo-promote po ng isang produkto. Diba? Anong produkto yun? Yung mga herbal na yan. Diba? Bigyan ko nga ng jacket ng mga to. Yung mga si Noli Di Castro, ginawa ng AI. Tapos nagpo-promote ko ng tawag yan, mga gamot, di ba? May mga ganon, di ba? So, hindi po sila yon. So, anyway, mga pre, ito na. Bigyan muna natin ito ng reaction. Etong kupal na babaeng ito. Ayan. Okay, salamat po sa mga nag-like dyan. Maraming salamat po. So, eto mga pre, pakinggan po natin yung kanyang mga sasabihin dito. Alam nyo guys, ngayon pa lang ako nakakita ng presidente ng Pilipinas na sobrang kapal ang mukha. Ganun ba? Ngayon ka palang nakakita ng presidente ng Pilipinas na makapal yung mukha? Paano mo nalamang makapal? Diba? Sabihin mo siguro, ngayon pa lang ako nakakita ng presidente ng Pilipinas na talagang inis na inis ako. Dahil ang tatay namin, pinadala niya sa dahig. Mayabang pa naman yung tatay namin. Diba? Makapal yung muka ni PBBM. Yung tahimik na tao, makapal pa yung muka. O ikaw? Siguro OFW ka. Ang gawin mo na lang siguro, magkuskus ka ng inidoro dyan. Huwag pa na chismis. Kung ako yung amo mo, putang ina, ikulong kita sa bahay. Patira kita sa sa alaga kong aso. Kung ako yung amo mo. Ha? Wag puro chismis. Kung wala kayong mga alam, mga bobo kayo, wag mababaw yung banat mo Makapal lang yung mukha, ganun na yon. Tapos, sasabihin nyo walang nagawa. Wala ba kayong internet? Ang bihira naman. Parang hindi pinag-isipan ang mga sinasabi niya pag mag-interview siya. Mag-interview siya. Parang hindi pinag-isipan yung sinasabi niya pag nag-interview siya. Alam mo naman kasi pag nag-interview siya. Ay, salamat si Reza Force. Salamat po. Alam nyo naman pag nag-interview siya. Pakinggan. Ulitin natin. Parang hindi pinag-isipan ang mga sinasabi niya pag mag-interview siya. Pag nag-interview siya. Alam nyo ba yun? Pag nag-interview siya? Parang kumakain siya ng tae pag nagsalita siya. Parang may kinakain tae pag nagsalita siya. Ulitin nga natin. Kapal ang mukha. Parang hindi pinag-isipan ang mga sinasabi niya pag mag-interview siya. Interview siya. Kumain na ba siya? Totoo nga siya na bangag, no? Totoo daw na bangag si PBBM. Totoo daw. Bangag. Grabe ang pagkabangag ni PBBM. Sa sobrang pagkabangag ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan maraming mga Pilipinong natulungan. May palibreng wifi na nga ngayon Diba? Pero yung matandang Fentanyl na hate daw yung drugs, nasan ngayon? Anong nagawa? Nagpagawa din po. Marami din pong nagawa yun. Nagpagawa ng tulay pero bumagsak. Nagpagawa ng tulay. Ma'am Teresita Dayo, shoutout po Nagpagawa ng tulay
Bagsak nga lang. Oh. 3 years na siya nakaupo dyan. O, 3 years na siya nakaupo dyan. Totoo naman yan. 3 years na siya nakaupo dyan. Alam nyo naman yun. 3 years na siya nakaupo dyan. Wala pa daw nagawa ating Pangulo. 3 years na siya nakaupo dyan. Wala siyang nagawa. Ang ginagawa niya, pamulitika. May nagawa pa rin. 3 years na siyang nakaupo dyan, wala siyang nagawa. Ang nagawa niya, may nagawa pa rin. Yung sa sobrang pagkatangan niya, yung ipin niya nagsiksikan na. Hindi na pantay. Oo, kung yung iba may social distancing, sila dikitan. Ay, nako po. Pagkabobo mong pukin ang ina mo ka. Wait lang. May jaketan lang tayo. Sana naman mapanood mo ang video ito. Maayos ka nga dyan. Tatanga-tanga kayo, no? Ginigipit ang mga Duterte. Ginigipit ang mga Duterte. Ang mga Duterte kasi, Duterte! Ang mga Duterte! Ginigipit ang mga Duterte! Grabe naman kayo sa mga Duterte! Huwag yung gigipitin ang mga Duterte ba? Ay, nako pa! Ginigipit ang mga Duterte! Ano ba lingwahe nito? Bakit ganito ito magsalita? Ha? Then ngayon sasabihin niya, Diyan ngayon sasabihin niya, sana iwan niya na 3 years. uh, Mag-change para magkaroon ng... lutang. Lutang! Ruin na kilaton shoutout po Nasaan yung sagot? Nasa taas ba? Nasa taas ba yung sagot? Bakit ganyan ito magsalita? Ha? Ulitin nga natin yung pagkikilutang niya, oh. Pakinggan nyo. Then ngayon sasabihin niya, sana iwan niya na 3 years. Mag-change para magkaroon ng bitter life ang mga Pilipino. Anong bitter life? Baka after 2028, kung paabutin pa niyo yan siya, na hanggang 2028, 2028 hanggang 2028 ay, mga DDS talaga matitigas ng dila. Ulitin nga natin. baka after 2028, kung paabutin pa niyo yan siya, na hanggang 2028, iwan ko kung ano ang mangyari sa Pilipinas. Hindi mo pala alam. Hindi ko rin alam eh. Wala mang nakaka-predict sa future eh. Kung paabutin niyo yan siya ng 2028, ewan ko kung ano mangyari sa Pilipinas. Baka paggising nyo, paggising nyo, isang araw, 2 araw, 3 araw. Malay mo, umuwi na si Digong, yung abo niya. Para lang si Sarah kung magsalita. Ay, naka. araw, wala na ang Pilipinas. Wala ng Pilipinas. Saan man punta Pilipinas? Sa Amerika na siguro. Malay nyo, di ba? Isang araw, pagising nyo, wala na, nasa Amerika na yung Pilipinas. Andito na pala tayo. Grabe pala, galing ni Pangulong Bongbong Marcos. Paggising natin, nasa Amerika na tayo. Ay, nako! Tuloy, saan ba mapunta yung Pilipinas? Saan? Saan tayo pupunta nito? Saan? Pag yan siya, Pag yan siya. paabutin pa yun yan ng 2028. 2028. Ano daw? 2028.
2028? Paabutin pa yun yan ng 2028. Paabutin niyo pa yun ng 2028. Delikado na. Delikado na pag paabutin niyo ng 2028. Kasi ang 2028, delikado yan. Kaya, kayo, sabi ko sa inyo, nako, huwag niyong paabutin ng 2028 yan. Hindi, maganda yan pag umabot yan dyan. 2028 pa naman yan. Baka isa paggising nyo, isang araw, wala na ang Pilipinas. Saan mapunta yung Pilipinas? Pag yan siya, paabutin pa yun yan ng 2028. Huwag niyong paabutin ng 2028 Bagong ano to, bagong lingwahe to. Ilagay natin ito sa libro. Ilagay natin ito sa libro kasi ito yung pinaka-importante. Dapat maisulat na ito ngayon din. 2028. Word of the day. 2028. Sabi dito, saan napunta? Iba'y malay ko. Malay ko ba kung saan napunta yung Pilipinas? Ipa-impeach nyo na yan. Ipa-impeach nyo na yan. Ipa-impeach nyo na yan, ha? Ako'y nagsasabi sa inyo. Impeach na yan. Agoy, yun lang pala. Ay, nako. Walang jowa naman. Yun lang naman pala Bitin ako. Panoorin natin ang buo, ha? Buo. Alam nyo guys, ngayon pa lang ako nakakita ng presidente ng Pilipinas na sobrang kapalang mukha. Parang hindi pinag-isipan ang mga sinasabi niya pag magba-interview siya. Totoo nga siya nabangag, no? 3 years na siya nakaupo dyan. Wala siyang nagawa. Ang ginagawa niya, pamulitika. Ginigipit ang mga Duterte. Then ngayon, sasabihin niya, sana iwan niya na 3 years. Mag-change para magkaroon ng better life ang mga Pilipino. Anong better life? Baka after 2028, kung paabutin pa niyo yan siya, hanggang 2028, iwan ko kung ano ang mangyari sa Pilipinas. Baka isa paggising nyo, isang araw, wala na ang Pilipinas. Pag yan siya, paabutin pa yun yan ng 2028. Ipa-impeach nyo na yan. Ipa-impeach yan. Putang ina ka bang babae ka? Dapat yung Facebook no? Yung mga mongoloid na matindi yung tama sa utak, dapat binubukod yan sa social media. Diba? Anyway, ito na. Ito na. Bigyan natin ng kawawa naman ng babaeng ito, naligaw yata. Naligaw ng nawala siguro sa Pilipinas. Ito na, bigyan natin ng reaksyon. Etong kay Sara Duterte naman. Ayan na. Ayan Ayan. So, eto ayon dito, okay? Sana ba yun yung ating Ayan. Ayan pag-usapan naman po natin itong kay Sara Duterte at kay Lopez, no? Di umano itong dalawang ito ay merong tinatagong relasyon. Anong relasyon yan? Anong gagawin nila pag nagmamahalan? Syempre, kamayan lang ba? Ganun. Congrats ha. Kasi ayon dito mga pre, si Sara Duterte, di umano, binigyan ng posisyon ang kanyang di umano'y karelasyon na si Zolieka Lopez. Binigyan ng posisyon. Sana all Oo. Namimigay na lang ng posisyon. Diba? Basahin po natin itong ayon dito kay Ramon Tulfo.
Basahin po natin mga pre. Ayun dito, bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez sa Batasang Pambansa Detention Facility? Kasi pumasok si Sara Duterte dun eh, di ba? Oo, pinatay pa nga yung, iwan ko bakit nila pinatay yung ilaw, di ba? Oo, and then ayon dito, Lopez has been placed under detention by the House of the Representatives Squad Committee for supposedly lying under oath on how Sarah spent her confidential and intelligence fund. Ayan Sarah cares so much for Lopez. She has decided to stay with her and at the house jail, leaving Congressman puzzled. Gusto ba talaga ninyong malaman? Okay, eto sagot. Si Sara at Zulaika ay matagal magkarelasyon. So, kung totoo po ito na palagay sila ay magkarelasyon, no? Ibig sabihin, close sila, 'di ba? Kaya pala nabigyan ng posisyon etong si Lopez. Kasi nga pag malapit sa buhay mo, dapat bigyan mo ng magandang posisyon. Lalo na may power ka. 'Di ba? May power ka eh. Binigyan ng posisyon etong si Lopez. Etong si Lopez po, magaling po ito magdrama. 'Di ba? Nung wala pang camera, nakita niyo 'yun, 'di ba? Nung wala pang camera, nag-request si Sara Duterte kay General Torre, pwede bang papasukin yung media? Sabi ni General Torre, release niyo yung media, release. Nung nandiyan na yung media, doon na, drama na si Lopez ngayon. Nagdadrama na. Iyak-iyak na, may camera na eh. Di ba? So, ganun po, magaling po sila magdrama mga pre. Bukod sa di umano sila ay magkarelasyon pa, si Lopez magaling pa magdrama. Nung wala pang camera, hindi naman nagdadrama. Tahimik naman. Di ba? Umiiyak. Di ba? Naka-wheelchair pa. Naka-wheelchair pa. Bakit naka-wheelchair ito? Inutil ba to? Anong ko lang? Anong ko, inutil ba to si Lopez? Zulaika Lopez? Bakit naka-wheelchair to? May tayo-tayo naman. Inulong ka lang sakit-sakita na. Ganyan po talaga yung mga drama ng mga sinungaling na politiko. Lalo na't may kadikit na politiko. Uutusan ka, magdrama ka nga. Yung kunyari, may sakit ka. Diba? Niluluko po nila yung taong bayan. Yun po yung maliwanag dyan. Diba? So, anyway, mga pre-chins, topic po tayo. Sa hindi pa po nakapag-subscribe dyan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, and maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan.